Kanina guys, mga 3 a.m. Basta madaling araw siya. Nagising ako na sobrang sakit ng lalamunan ko. So, bumangon ako kaagad. Tapos habang nasa lababo ako, bigla akong hilong-hilo na sobrang dilim na nung paligid. Hindi ako makahinga. Parang nagpanik ako ganyan. Hanggang sa pakiramdam ko talaga ay parang mamamatay na ako ganun. Pero sa gitna ng takot ko na yun, I pray in my heart na hindi pa ako ready na mawala. Kasi sinabi ko kay God na ayokong husgahan ako ng mga tao na akala ko ba may Diyos yan? Bakit ganyan yung nangyari sa kanya? So, I realized na wala na sa akin talaga yung fear of death. Kumbaga, parang hindi pa nga ako ready. Ayoko muna ngang mawala kasi nga gusto ko pang ipagpatuloy yung assignment ko na kailangan ko pang mag-share ng truth mula kay God. And ang pinaka reason ko kung bakit ayokong may mangyaring masama sa akin is ayokong isipin ng mga tao or sabihin ng mga tao na may Diyos ba yan? Bakit ganyan ang nangyari? Kasi ganun yung mga tao. Idadamay nila si God kapag may nangyaring masama. Parang sasabihin pa ng iba, akala ko ba mabait yun? Akala ko ba relihiyoso yun? Ba't ganun yung nangyari? So, hindi man mabanggit directly, pero parang ikini-question nila yung kapangyarihan ng Diyos. So, nakasaad sa banal na aklat yung mga masasamang tao. Pinapahaba ng Diyos ang kanilang buhay para magkaroon pa sila ng pagkakataon na magsisi o tumalikod sa mga kasalanan nila. Kumbaga, ganun katindi ang awa at pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang nais talaga ng Panginoon sa mga tao ay magkaroon ang mga tao ng relasyon sa Kanya. Kung yung sa ibang tao nangyari yung gano'n na yung walang relasyon sa Diyos tapos inatake sa puso or namatay that time, yung kunwari yung kagaya nung nangyari sa akin, tapos natuluyan sila, palagay nyo ba saan mapupunta yung taong walang relasyon sa Diyos? Yun yung sinasabi sa banal na aklat na kaya ang tao ay dapat magpasalamat sa bawat araw na siya ay humihinga pa dahil yun yung pagkakataon para manumbalik siya sa Diyos at magbagong buhay siya. Paano ba pag sinabing relasyon sa Diyos? Alala ko din yung pinost ko, itong caption ako doon na nais mo bang ikaw ay maging ligtas? Magbasa ka ng banal na aklat. Which is yung post ko na yun is nagkaroon ng mga comment na parang nagalit pa yung isang babae. Sabi niya, bakit ikaw ba? Sigurado ka ba na ligtas ka na? Nakita mo na ba ang Diyos? May mga ganun siyang comment. Sinagot ko naman siya in a video kasi hindi ako makareply dun sa comment niya. Parang admin siya nung nag-shared post ako eh. So, ang sagot ko dun is, kilala ko na ang Diyos. At nakita ko na ang Diyos, literally. Kasi nung nawala nga ako sa sarili ko, na 3 weeks akong hindi kumakain at natutulog, I'm dying. At nagpakita sa akin ng Panginoong Jesus. Kinausap niya ako, kinantahan niya ako. At ang sinabi niya nga sa akin ay pinatawad na niya ako at pinagaling. Tandaan ko ang araw na yun dahil ako ay pinanganak ng muli. Sinabihan ako ng Panginoon na ako ay pinanganak ng muli. Ibig sabihin, spiritually ako ay pinanganak ng muli. At nakasaad sa banal na aklat na sinabi ng Panginoong Jesus na hanggat hindi ipinapanganak ng muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng ipinanganak kang muli ay ipinanganak ka spiritually. Paano ka ba ipapanganak muli? Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Book of Mark na, unless you repent, you will perish. Kapag daw hindi ka nagre-repent, ikaw daw ay mabubulok or mapupunta ka sa impyerno. Ibig sabihin po ng repent, magsisi ka na sa iyong kasalanan, humingi ka ng kapatawaran at talikuran mo na ang iyong mga kasalanan, magbagong buhay ka na. Tanggapin mo na ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas at iyong Diyos. At kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, kailangan na may relasyon ka sa Kanya. Ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoon ay ang araw-araw na pagdadasal, pagbabasa ng banal na aklat. Hindi po malaki ang hinihinging abala ng pagbabasa ng banal na aklat. Isang pahina lang sa isang araw ay sapat na. Hindi ka po uubos. Hindi masasayang ang 5 minutes mo. Isang page ng banal na aklat. Hindi yan malaking abala. Kasi maghapon magdamag nakakapag-cellphone nga tayo, 'di ba?
Ano ba naman yung magbasa ka kahit isang pahina lang, isang page lang ng Bible? Minsan naiisip ko, bakit kaya yung mga tao na mga 50 plus or yung mga maedad na, kahit yung mga 30 plus lang, yung mga nasa bahay lang naman, yung mga walang ginagawa, maghapon nagsi-cellphone, ganyan, parang napapapasok sa isipan ko, bakit nga kaya ang mga tao ay tamad na tamad at hindi naiisipan na magbukas ng banal na aklat? Alam nyo, ang impluwensya ni Satanas, yun ang nasagabal sa tao para pigilan siya na magbasa ng banal na aklat. Praise God, dahil dumaan ako sa matinding pagsubok. Ginawa lahat ng Panginoon para manumbalik ako sa Kanya. Ginawa lahat ng Panginoon para hanapin ko siya ng buong puso. Ang kakambal ng paghahanap ng buong puso sa Panginoon ay ang pagbabasa ng banal na aklat, ang Kanyang banal na salita. Kasi sa pamamagitan ng banal na aklat, ng Kanyang banal na salita, mas makikilala mo ang Diyos at magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. Hindi siya yung pakitang tao lang na sisimba ka lang, bukang bibig mo lang na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Ganyan din ako dati eh. Pag nagbasa ka na ng banal na aklat, hindi mo na mabibigyan ng space yung mga kasamaan. O let's say yung 10 Commandments, sinusunod mo, wala ka namang binibreak doon. Pero nagchichismis ka pa rin, naninira ka pa rin, nanlalait ka pa rin ng kapwa, kasalanan pa rin yun. Which is kapag nagbasa ka ng banal na aklat, malalaman mo na mali pala yun. Hindi tayo perfecto, makakaramdam tayo ng mga negatibong emosyon, pero yung gagawin mo yung kasalanan ng paulit-ulit, yun yung mali. Isang senyales yan na tayo ay hindi paligtas. Kasi kung tayo ay ligtas na, hindi na tayo mananatili sa kasalanan, lalo na sa 10 Commandments. Sana ay alam nyo kung ano yung 10 Commandments. Dahil tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan, sapat na ang pagkapako niya sa krus para hindi tayo manatili sa kasalanan. Huwag po nating piliin ang impyerno. Piliin po natin ang kaligtasan.